Sa mga tahimik na sandali ng buhay, kapag ang mundo ay tila napakabigat, may isang lugar kung saan laging nakakabalik ang kapayapaan, sa mga yakap ng pamilya. Para sa Cancer, ang mga ugnayan nila sa kanilang mga mahal sa buhay ay higit pa sa mga simpleng koneksyon, sila ang mismong pundasyon ng kanilang panloob na kapayapaan. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang mga ugnayang ito ay nasubok? Kapag ang mga pinakamahal nila sa buhay ay nagbabanta na sirain ang katahimikan na matagal nilang pinaghirapan? Ang paglalakbay ni Cancer upang muling matagpuan ang kapayapaan ay matatagpuan sa puso ng kanilang pamilya, kung saan ang pagpapagaling at pagmamahal ay naghihintay. Para sa Cancer, ang pamilya ay higit pa sa isang grupo ng mga tao, ito ang kanilang kanlungan, ang kanilang angkla sa gitna ng unos. Ang pagmamahal na nararamdaman nila para sa kanilang pamilya ay malalim at matatag, at gagawin nila ang lahat upang protektahan ang ugnayang iyon. Ngunit sa agos ng buhay, kahit ang pinakamatibay na koneksyon ay maaaring makaranas ng mga pagsubok. Ang mga hidwaan sa pamilya, hindi pagkakaintindihan, at mga sandali ng distansya ay maaaring yumanig sa puso ni Cancer, na mag-iwan sa kanila ng mga tanong tungkol sa bagay na dating nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Ngunit sa mga sandaling ito ng hamon, madalas na matutuklasan ni Cancer ang kanilang tunay na lakas. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa ugnayan ng pamilya, ito ay tungkol sa makapangyarihang pagbabago ng pagmamahal, pangunawa, at pasensya. Habang natututo si Cancer na mag-navigate sa mga pagsubok na kanilang hinaharap kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, matutuklasan nila na ang susi sa kapayapaan ay palaging nasa kanilang mga kamay, nakalatag sa mga puso ng mga minamahal nila. Ang papel ng pamilya sa kapayapaan ng Cancer. Para sa Cancer, ang kapayapaan ay hindi lamang isang personal na pakiramdam, ito ay isang karanasang ibinabahagi, malalim na konektado sa mga taong kanilang minamahal. Ang kanilang pamilya ang kanilang pundasyon, at ang mga ugnayang kanilang pinapalago sa mga mahal sa buhay ay direktang sumasalamin sa kanilang emosyonal na kalagayan. Madalas sinasabi na ang mapag-alaga nilang espiritu ay maaaring lumikha ng harmonya, ngunit hindi ito nakaligtas sa mga pagsubok. Habang mas marami silang inaalaga ang tao, mas nagiging mahina sila sa emosyonal na pagbabago ng kanilang mga kapamilya. Ngunit, ang kahinaan na ito ay nagiging lakas nila. Ang Cancer ay pinamumunuan ng buwan, ang celestial na katawan na namamahala sa mga emosyon, intuisyon, at malalim na koneksyon. Ang kanilang pagiging sensitibo sa nararamdaman ng iba ay nagpapadali sa kanila na maramdaman ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Bawat kilos ng pagmamahal, bawat salitang pampatibay loob, at bawat sandali ng magkakasamang saya, ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matinding hinahangad ni Cancer. Ang kanilang tahanan ay nagiging santuwaryo, maging ito ay ang maligamam na yakap ng magulang, ang tawanan kasama ang mga kapatid, o ang tahimik na suporta mula sa isang kapareha. Ang bawat ugnayan ay may mahalagang papel sa kanilang emosyonal na balanse. Ngunit, ang kapayapaan ng Cancer ay hindi isang bagay na maaari nilang itago lamang para sa kanilang sarili. Ang pangangalaga na kanilang ibinibigay ay sinusuklian sa mga paraang hindi nila laging nakikita. Ang kanilang emosyonal na katalinuhan ay lumilikha ng isang bilog ng tiwala, kung saan ang mga miyembro ng pamilya ay nakakaramdam ng kaligtasan upang ipahayag ang kanilang mga takot at nais. Alam nilang si Cancer ay magbibigay ng espasyo para sa kanila. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, tinuturuan ni Cancer ang kanilang mga mahal sa buhay ng kahalagahan ng walang kondisyong pagmamahal at ang pagpapahalaga sa emosyonal na balanse. Ngunit, ang daan patungo sa kapayapaan ay hindi palaging madali. Kahit sa mga pinakasuportadong pamilya, maaaring magka-misunderstandings. Ang emosyonal na koneksyon na ibinabahagi ni Cancer sa kanilang pamilya ay minsang napakalalim na nagdudulot ng matinding pakiramdam ng responsibilidad o pagkakasala. Ang mga emosyonal na pagkakagulo na ito ay maaaring magbanta sa kapayapaang matyaga nilang pinapangalagaan. Ngunit dito matatagpuan ang kanilang lakas sa kakayahang magpatawad, makinig, at magtrabaho sa mga hirap ng may malasakit. Habang kinakaharap ni Cancer ang mga hamon sa loob ng kanilang pamilya, kanilang natutuklasan ang isang malalim na katotohanan, hindi lang ang pagmamahal na kanilang ibinibigay ang nagdudulot ng kapayapaan, kundi pati na rin ang pagmamahal na kanilang tinatanggap pabalik. Isang krisis sa pamilya. Sa kabila ng mga pagsusumikap ni Cancer na panatilihin ang harmonya, may mga pagkakataon na ang buhay ay nagdadala ng mga pagsubok na hindi nila inaasahan. Sa kabanatang ito ng paglalakbay ni Cancer, isang krisis sa pamilya ang lumilitaw, isang hindi inaasahang pangyayari na yumanig sa mismong pundasyon ng kanilang kapayapaan.
Marahil ito ay isang hindi pagkakaintindihan sa mga mahal sa buhay, isang matagal ng sama ng loob na lumabas, o isang biglaang pagkawala na nag-iwan ng lahat ng naguguluhan. Ano man ito, ang sandaling iyon ay parang isang bagyo na sumabog sa carefully crafted na kanlungan ni Cancer. Sa puso ng krisis na ito ay isang pagkasira sa komunikasyon. Ang mga miyembro ng pamilya, na dati malapit, ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi makapagpahayag ng kanilang nararamdaman ng hindi nagagalit o nagtatanggol. Ang tensyon ay ramdam, at si Cancer, tulad ng lagi, ay siyang nagdadala ng emosyonal na bigat. Ang kanilang kagustuhang ayusin ang agwat ay malakas, ngunit ganoon din ang takot nilang hindi kayang ayusin ang nasirang relasyon. Isang masakit na pagninilay, kahit gaano nila kamahal ang kanilang pamilya, hindi nila kayang kontrolin ang bawat sitwasyon, at hindi lahat ng bagay ay kayang pagalingin ng pagmamahal lamang. Sa harap ng lahat ng ito, nararamdaman ni Cancer ang pagkapunit. Sila ay likas na may malasakit sa kapayapaan, ngunit sa pagkakataong ito, tila ang sitwasyon ay lampas na sa kanilang kontrol. Ang kanilang malalim na emosyonal na sensibilidad ay lalong nagpapalala ng kanilang pakiramdam ng kawalan ng magagawa. Bawat salitang binigkas ng kanilang mga pamilya ay parang isang palaso, tumutusok ng mas malalim sa kanilang pusong marupok. Ang bigat ng krisis ay dumidikit kay Cancer, ginagawang mas mahirap huminga, mas mahirap makita ang landas palabas. Ngunit sa katahimikan ng gabi, napapaisip si Cancer tungkol sa mas malalim na kahulugan ng krisis na ito. Napagtanto nila na hindi lamang ang problema ang kailangang solusyonan, kundi ang emosyonal na distansya sa pagitan nila at ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang tunay na hamon ay ang muling pagkonekta, hindi lamang ang paglutas sa mga isyong nasa ibabaw. Ang pagka-realize na ito ay hindi dumating ng madali, ito ay isinilang mula sa mga luha, mula sa hilaw na kahinaan ng makita ang kanilang pamilya na nasasaktan at alam nilang hindi nila basta-basta ito kayang ayusin. Sa kabila ng kaguluhan, ang likas na kakayahan ni Cancer na makiramay ay hindi matitinag. Naiintindihan nila na ang pagpapagaling ay nangangailangan ng oras at pasensya. Bagamat ang sitwasyon ay tila imposible, nakakapit pa rin si Cancer sa pag-asa na sa pamamagitan ng pangunawa at malasakit, ang ugnayan ay maaaring maibalik. Maaaring ang kanilang pamilya ay pira-piraso ngayon, ngunit alam ng puso ni Cancer na ang mga piraso ay maaaring pagdugtungin muli, bagamat kakailanganin ito ng higit pa sa isang simpleng paghingi ng tawad. Kailangan ito ng malalim na pangako ng pakikinig, ng pagpapakita ng sakit ng bawat isa, at ng pagbibigay ng pagpapatawad ng walang pag-aalinlangan. Pinipilit ng krisis na harapin ni Cancer ang kanilang pinakamalaking takot, na mawawala sa kanila ang mga taong nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Ngunit sa paggawa nito, natutuklasan nila ang kanilang pinakamalaking lakas, ang kakayahang mag-navigate sa sakit, magbigay ng espasyo para sa iba, at manatiling matatag sa kanilang pangako sa pamilya, kahit gaano man kahirap ang paglalakbay. Sa pamamagitan ng krisis na ito, natututo si Cancer na ang kapayapaan ay hindi lamang isang estado ng katahimikan, ito ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pagsisikap, kahinaan, at tapang upang harapin ang bagyo ng buong lakas. Pagbabago ng pananaw. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, kapag ang bigat ng sitwasyon ay tila hindi na kayang tiisin, nagsisimula si Cancer na makaramdam ng pagbabago sa kanilang sarili. Sa una, ito ay maingat, isang pabulong ng pagpapaliwanag na marahil ang krisis na ito ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng mga relasyon, kundi pati na rin sa pagtuklas ng mas malalalim na aspeto ng kanilang sarili. Ang pagbabago ay dumating hindi sa isang malaking kilos, kundi sa isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, nang mag-isa si Cancer, iniisip ang magulong emosyon na bumabalot sa kanila. Napagtanto ni Cancer na ang kapayapaan ay hindi darating sa pamamagitan lamang ng pagpaparayos ng agwat o agad na paglutas ng alitan. Ang tunay na kapayapaan ay nangangailangan ng pagtanggap, pasensya, at ang kahandaang magtiis sa hindi komportableng pakiramdam hanggang sa humupa ang bagyo. Dito natutunan ni Cancer ang kahalagahan ng pagiging mahina, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa kanilang sarili. Dapat nilang unang kilalanin ang kanilang sariling sakit bago nila matulungan ang iba na maghilom. Isang mapagpakumbabang aral, hindi maaaring pilitin ang kapayapaan, ito ay kailangang alagaan at hayaang lumago ng natural. Ang pagbabagong ito ay isang tahimik na sandali, marahil sa katahimikan ng isang kwarto, kung saan pinapayagan ni Cancer ang kanilang sarili na maramdaman ang lahat ng emosyon na kanilang tinatago. Nararamdaman nila ang sakit, ang pagkabigo, ang galit, at ang lungkot, ngunit may nararamdaman din silang iba, isang kislap ng pag-asa.
Ang pag-asa na, sa kabila ng magulong takbo ng buhay, may pagkakataon pa ring maghilom. Nasa paglipas ng panahon at pag-unawa, ang pagmamahal na kanilang ibinabahagi sa kanilang pamilya ay maaari pang maibalik. Ang pagbabago ni Cancer ay minarkahan ng isang pagbabago sa pananaw. Napagtanto nila na ang krisis, gaano man ito kasakit, ay isang pagkakataon para sa paglago. Isang pagkakataon ito para yakapin ang kanilang sariling kahinaan at makipagkomunika sa kanilang pamilya mula sa isang lugar ng katotohanan, hindi takot. Ang takot na mawalan ng pamilya ay nagsimulang humupa nang matutunan ni Cancer na ang tunay na kapangyarihan ng kapayapaan ay hindi na sa pag-iwas sa alitan, kundi sa pagharap dito ng may tapang at pagmamahal. Sa sandaling ito ng kaliwanagan, nagsimula si Cancer na gawin ang unang hakbang patungo sa pagkakasundo. Nakipag-ugnayan sila sa kanilang mga pamilya ng may muling layunin, hindi upang ayusin ang problema, kundi upang makinig, upang maunawaan, at upang buksan ang pinto ng pagpapagaling. Hindi na nila nararamdaman ang bigat ng pagkarga ng mag-isa, sa halip, inimbitahan nila ang kanilang pamilya na magbahagi sa proseso ng pagpapagaling ng magkasama. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagiging naroroon, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nararamdaman ni Cancer ang isang pakiramdam ng kapayapaan na lumalago sa kanilang kalooban. Alam nilang ginagawa nila ang kanilang makakaya upang muling buhayin ang ugnayan. Ang lakas ng pagpapagaling. Matapos ang pagbabago, nagsisimula ng makita ni Cancer ang mga unang senyales ng pagpapagaling. Ang mga miyembro ng pamilya na dating malayo ay nagsisimulang lumapit na may pakiramdam ng pagiging bukas at kahinaan, na parang ipinapakita nila ang tapang na ipinakita ni Cancer sa pag-abot sa kanila. Ang mga pag-uusap ay hindi na tungkol sa sisihan o galit, kundi tungkol sa pag-unawa. Sa mga raw at hindi pinipigilang sandali ng pagiging tapat, doon na ipapakita ang tunay na lakas ng pagpapagaling. Si Cancer ay laging naging tagapag-alaga, ang tagapagtanggol, ang nag-aruga. Ngunit ngayon, nakikita nila na ang pagpapagaling ay isang kapwa-palitan. Hindi ito tungkol sa palaging pag-aayos ng mga bagay, kundi tungkol sa pagbabahagi ng emosyonal na bigat sa mga taong kanilang minamahal. Habang nakaupo sila kasama ang mga miyembro ng pamilya, nagsasalita sila mula sa kanilang puso, ipinapahayag ang sakit na kanilang tinatago, ang mga takot na kanilang ikinukubli. Bilang kapalit, ang kanilang mga mahal sa buhay ay ibinabahagi ang kanilang sariling kahinaan, mga kwento ng mga nasaktan sa nakaraan, mga pagkabigo, at mga hindi pagkakaintindihan na hindi pa nailabas noon. Sa mga pag-uusap na ito, napagtanto ni Cancer na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagsupil sa mga emosyon o pagtatago ng sakit, ito ay nakakamtan sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga ito, pag-unawa sa mga ito, at pagpapahintulot sa mga ito na maipahayag ng walang paghatol. Sa pamamagitan ng palitan na ito, nagsisimula si Cancer at ang kanilang mga mahal sa buhay na makita ang isa't isa hindi bilang mga pinagmumulan ng alitan, kundi bilang mga katuwang sa pagpapagaling. Ang pagmamahal na kanilang ibinabahagi ay nagiging pandikit na nagdudugtong sa kanila, mas matatag kaysa noon, dahil ito ay nakabatay sa mutual na respeto, pag-unawa, at pagtanggap. Habang lumilipas ang mga araw, lumalalim ang pagpapagaling. Ang mga miyembro ng pamilya ay nagpakita ng mas maraming pasensya sa isa't isa, mas maraming malasakit, at mas handang makinig. Ang maliliit na kilos ng kabutihan na laging ipinapakita ni Cancer ay ngayon ay sinusuklian, at ito ang pagbabalik loob na nagdudulot ng kapayapaan sa kanilang puso. Ang bigat na dating tila hindi kayang tiisin ay ngayon ay nagiging magaan, hindi dahil ganap nang naresolba ang alitan, kundi dahil pinayagan ni Cancer ang kanilang sarili na maging mahina at tinanggap ang suporta ng kanilang pamilya. Natagpuan ni Cancer ang kaginhawahan sa pag-unawa na ang pagpapagaling ay hindi isang tuwid na paglalakbay. Magkakaroon ng mga hakbang na mahirap, hindi pagkakaintindihan, at mga hamon na darating, ngunit sa pagkakaroon ng pamilya sa kanilang tabi, alam nilang kaya nilang harapin ang anumang bagay. Itong paglalakbay ay nagturo sa kanila na ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon, ito ay isang proseso na nangangailangan ng patuloy na pagsisikap, pagmamahal, at kahinaan. At ngayon, sa suporta ng kanilang pamilya, si Cancer ay mas malakas at mas tahimik kaysa dati. Ang paglalakbay ni Cancer patungo sa kapayapaan. Habang tinitingnan ni Cancer ang kanilang paglalakbay, napagtanto nila kung gaano kalayo na ang kanilang narating. Ang daan patungo sa kapayapaan ay hindi madali ni mabilis. May mga sandali ng pagdududa, takot, at kahit despair. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang nanatiling matibay, ang hindi matitinag na ugnayan ng pamilya.
Ang nagsimula bilang isang bagyo ng emosyon at hindi pagkakaintindihan ay umusbong bilang isang bagong kabanata ng paglago, pag-unawa at pagmamahal. Ang pagka-realize na ang pamilya ay hindi lang pinagmumulan ng kapayapaan, kundi pati na rin ang susi sa pagharap sa pinakamalaking hamon ng buhay, ay nagbago ng pananaw ni Cancer sa kanilang sarili at sa kanilang mga relasyon. Ngayon ay nauunawaan ni Cancer na ang kapayapaan ay hindi tungkol sa pag-iwas sa alitan, kundi tungkol sa pagtanggap nito ng may biyaya, tapang, at pagmamahal. Natutunan nilang ang pagpapagaling ay hindi lamang nanggagaling sa paglutas ng mga problema, kundi mula sa pakikinig, mula sa pagpapakita ng malasakit, at mula sa pagpapahintulot na maging bahagi ng proseso ang kahinaan. Sa mga sandali ng kaguluhan, natuklasan ni Cancer ang kanilang tunay na lakas, hindi sa kakayahan nilang ayusin ang lahat, kundi sa kanilang kahandaang manatili at maging suportado, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa kanilang pamilya. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Cancer ang malalim na kapayapaan na dumadaloy sa kanilang kaluluwa. Ang dinamika ng pamilya ay hindi perpekto, at tiyak na magkakaroon pa ng mga hamon sa hinaharap, ngunit ngayon ay alam ni Cancer na kaya nilang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang pagmamahal na ibinabahagi nila sa kanilang pamilya ay mas matatag kaysa dati, at sa pagmamahalang iyon natagpuan ni Cancer ang kanilang kapayapaan. Napagtanto nila na ang kapayapaan ay hindi isang bagay na dapat hawakan, ito ay isang likas na dumadaloy kapag may tiwala, komunikasyon, at malasakit. Habang patuloy na naglalakad si Cancer, dala nila ang mga aral na natutunan mula sa pagbabagong karanasang ito, na ang pamilya ay isang kanlungan, isang lugar ng pagninilay, at isang pinagmumulan ng lakas. Ang kapayapaan ay hindi lamang isang panlabas na kalagayan, kundi isang panloob na kalagayan na nagsisimula sa pagtanggap ng kahinaan at pagpapakita ng pagmamahal. Ngayon, mas malalim ang pagpapahalaga ni Cancer sa kapangyarihan ng pamilya, at sa bawat araw na lumilipas, patuloy nilang binubuo ang isang buhay na puno ng kapayapaan, pagmamahal, at pag-unawa.